Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid, at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talata 10 hanggang 20. Ang sabi po dito, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako na lilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas iyon. Hindi ko sinasabi ito dahil kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam kong kung paanong maghikahos, alam ko rin kung paanong managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumutulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadala ninyo ako ng tulong. Hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaphroditus. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri at pagsamba ay para lamang sa Kanya. So itong sulat po ni San Pablo, ito po ay sulat niya sa mga taga-Pilipos bilang pasasalamat, no, sa tulong na kanilang ibinibigay, pinahahatid o tulong para magpatuloy yung misyon, yung panawagan ng Panginoon kay San Pablo, no? Yun ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, no? Na marami pa mga hintil, marami pa ang hindi mananampalataya ang sumampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagmimisyon at pangangaral ng salita ng Diyos, di ba? Pero dito mga kapatid, ang sabi niya is sa verse 10, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Siyempre kay San Pablo, no, lalo na siyempre sa mga naglilingkod sa Diyos, lalo na sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, isa sa mga kagalakan ng puso ng bawat mangangaral na nakikita natin, no, nakikita namin na umuunlad sa pamumuhay espiritual yung mga pinangangaralan namin, di ba? O nakikita namin yung kanilang desire ng kanilang puso na makatulong o maging kabahagi sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi nga sa pamamagitan ng tulong, no, ng mga kapatiran, ng mga prayer partner, ng sister and brother, mga kapatid, hindi man kayo ang pumupunta doon sa mga misyon namin o doon sa mga lugar na pinangangaralan namin, nagiging kabahagi kayo, nagiging kasama po kayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong tulong, di ba? Lalo siyempre sa Pilipinas. Sabi ko nga dito sa Canada, katulad ko, may trabaho ko dito sa Canada. So, hindi pareho sa Pilipinas. Pag full time ka, talagang wala ka talagang wala kang time talagang magtrabaho, di ba? Siyempre full time, no? Siyempre umaga, hapon, lalo kapag may hayo ka, di ba? So talagang full time, no? Wala ka talagang time na makapaghanap ng trabaho. So siyempre
nakadepende ka lang siyempre sa biyaya ng Diyos, no? Alam naman natin hindi nagkukulang yung Panginoon, pero yung biyaya ng Diyos na yun, pinadadaloy yun dun sa ating mga kapatiran, dun sa ating sa mga mananampalataya ng Panginoon na binigyan naman ng pagkakataon na sila ay makapaghanap buhay, makapagtrabaho o makapagnegosyo. So sa pamamagitan ng kanilang mga tulong, ito ay hindi man sila nakakapunta dun sa misyon ng isang mangangaral ng Panginoon, pero kasama sila. Bakit? Kasi yung tulong na ibinigay mo, yun ang pinamasahe niya papunta doon. Diba? Hindi siya makakarating sa lugar na yon, no, wala siyang meriendahin, wala siyang kakainin kung wala ka namang tunulong na ibinigay, di ba? Siyempre mahirap din naman magbiyahe ka na wala ring laman yung tiyan mo, di ba? Siyempre wala kang energy, hindi naman pwede puro lang tayo spiritual at pababayaan natin yung physical natin, di ba? Hindi naman pwede yon. Di ba? Mahirap yun. Habang nangangaral yung salita yung lingkod ng Diyos, bigla na lang natumba, no? Sasabihin mo, napuspos ng Espiritu ng Diyos na slain. Hindi mo pala alam, paghapon na palang hindi ko makain, no? Hindi pwede ganon, no? So ibig sabihin kasi nga, hindi katulad dito sa Canada, kami halos ng mga nangangaral, may mga trabaho po kami. Di ba? So may tinatanggap kami na sweldo. So may tanggapin ka man o sa wala, okay lang. Kasi bakit? Kasi may trabaho no? May panggasolina ako sa sasakyan ko, makakarating ako doon sa mission ko. Kasi nga bakit? May trabaho ko na pwede ko ipanggasolina. Pero siyempre kung sa Pilipinas, kasi naranasan ko rin po maging full time, ng time nga yun, binata pa ako, no? Kung titignan mo lang talaga, yung mga natatanggap mo talagang kulang, di ba? Binata pa nga ako yun, siyempre yung pamasahin mo pa lang, tapos yung kakainin mo pa. Pero nagpapasalamat ako kasi yung mga magulang ko na kay Lord, di ba? Kapag kinukulang ako, binata pa ako yun, ha? Pag kinukulang ako, hingi lang ko dun sa mama ko, di ba? Ma, medyo kinakapos, no? So bibigyan kami ng pinansyal para makapagpatuloy kami sa paglilingkod namin sa Panginoon. So binata pa ako yun, no? How much more yung may mga pamilya, 'di ba? Kaya dito mga kapatid, yung pinasasalamatan ni San Pablo is yung mga tulong, no, na kailangan ba ito ni San Pablo? Yes, kailangan niya naman, pero hindi ito yung after niya. Kasi naman, sinagot naman ito ni San Pablo no? Ang sagot ni San Pablo, napaka-clear naman. Hindi sabi niyo, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas iyon. Hindi ko sinasabi na dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan. Alam niyo kasi kapag tayo tumutulong, tayo ay nagbibigay, unang tinutulungan natin, hindi yung taong tinulungan mo. Ang unang tinutulungan mo yung sarili mo. Bakit? Anong benepisyo yun? Nababawasan yung pagiging sakim natin. Nababawasan yung pagiging makasarili natin. Kasi siyempre alam natin na itong binibigay natin ito ay may mas mabuting paglalaanan nito, no? Maraming mga kaluluwa, marami pang mga tao ang makakapanginig ng salita ng Diyos, no? Hindi man tayo nakakasama sa mga misyon o sa mga outreaches, pero sa pamamagitan ng iyong tinulong, kabahagi ka, kasama ka. Kaya ngayon ang sabi ni San Pablo, di ba? Nagiging kabahagi kayo, di ba? Sabi doon, hindi ko sinasabi na dahil kayo pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. No? Masaya na si San Pablo anuman yung kanyang kalagayan Kung paanong managana, alam niya na yun, paanong managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paanong masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Diba? Kasi kapag kay Lord ka mga kapatid, tuturuan talaga tayo ng Panginoon kung paano tayo masiyahan. Anuman yung bagay na kalagayan natin sa buhay, anuman estado, ay marunong tayong masiyahan, marunong tayong magpasalamat sa Panginoon. Kasi alam natin, tayong bilang naglilingkod sa Panginoon, we know that in all things, God works together for good. So ibig sabihin, anuman yung sitwasyon natin, anuman yung nararanasan natin, tinitignan pa rin natin ito na part ito sa plano ng Diyos. At dahil ito'y part ng plano ng Diyos, para ito'y sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Alam ko rin, sabi doon, ang mabusog o ang magutom. Naranasan ni San Pablo yun yung magutom o mabusog. Ang managana o ang maghirap. Pero sabi doon ni San Pablo, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Di ba? Yung makontento ka, maging masaya ka, bukal sa puso mo yung pagtulong, yung magutom ka o mabusog ka, no, para sa paglilingkod mo sa Panginoon. Sabihin ang lahat na ito, yung mga sakripisyo, mga paghihirap na ito, kaya ko yan no?
Hindi sa kanyang sariling kakayanan, hindi dahil sa kanyang sariling lakas, kundi inacknowledge ni San Pablo na ang lahat ng ito, wala siyang sinabi iilan lang, no? Itong bagay na ito magagawa ko to, hindi. Sabi niya lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, dahil sa grace, dahil sa biyayang galing sa Diyos. 'Di ba? Kasi yung makapagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, yung humarap tayo sa mga problema, sa mga pagsubok ng paglilingkod sa Panginoon, yung makaranas tayo ng gutom, no? Kaya mahalaga kahit magutom ka, walang problema, importante buhay ka, 'di ba? Mahirap yung busog ka tapos maya-maya ano ka na, 'di ba? Bigla ka na lang bumuwal, 'di ba? So, dito mga kapatid, ang mahalaga doon is ina-acknowledge niyan lahat ng ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng kaloob na lakas na galing sa ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, lahat naman yan makakayanan natin ang lahat ng bagay kapag kasama natin ang Panginoon. Hindi yan dahil tayo madiskarte sa buhay, hindi yan dahil nga malakas tayo o matalino tayo, kasi maraming mga matatalinong tao, mga naging successful naman sa buhay pero nade-depress pa rin. 'Di ba? Iba nga kinikitil nila yung kanilang mga buhay. Meron namang mga malalakas na tao, meron ang isang wrestler, 'di ba? Nag-suicide, nagpakamatay. Bakit? Kasi hindi niya kinaya yung problema sa loob ng kanyang tahanan, pero kilala siyang magaling na wrestler, pero tinapos niya yung sarili niyang buhay. Diba? So hindi lahat kasi na ito biyaya kasi ng Diyos Kaya napakalaga sa ating pananampalataya sa Panginoon bilang naglilingkod sa Panginoon. Yun ang binubuksan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nakilalanin natin ang lahat ng tagumpay o mga problema man, kasiyahan man o kalungkutan, alam natin na sa kabila ng mga bagay na ito may mabuting plano ang Diyos sa atin. Gayon man, kinagagala ko ang inyong pagdamay. Yun ang sabi niya pagdamay sa aking mga paghihirap. No, kasi nga nakikibahagi tayo nakikibahagi tayo sa sa misyon ng Diyos Di ba? Misyon Misyon kasi natin lahat to No? Lahat ng mga nakarinig na salita ng Diyos, lahat ng mananampalataya ay may misyon na ipahayag yung salita ng Diyos na ating tinanggap. Pero dahil yung iba, wala silang kakayanan na gawin yun, so sa pamamagitan ng inyong tulong, sa tulong ng mga kapatiran, mga kapatid, ito yung nagiging way natin upang magpatuloy yung salita ng Diyos. Lalo pag may mga nabubuksan na bagong gawain, mga bagong prayer meeting. Siyempre, yung mga tao yan, hindi pa yan, hindi ka pa makaka-expect na tutulong yan sa gawain ng Diyos, lalo kung bago pa, di ba? Siyempre, bago pa lang yan. Yung mga medyo matatagal na nga sa gawain ng Diyos, matagal na nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aalangan pa nga magbigay, di ba? Yung iba pa, di nga nagbibigay, naghahanap pa How much more kung mga bago yan, di ba? Di ba? Kasi sa atin kasi kailangan mo ng yung nagbibigay ka because it's your gratitude. Pagkilala natin na itong biyayang itong natatanggap natin, ito'y galing sa Kanya, di ba? Yun isang matututunan natin bakit tayo kailangan tumulong, dahil para mabawasan yung pagiging natin sakim. And the same time, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na kinikilala natin. Bakit natin ito na ibabalik sa Diyos? Kasi kinikilala natin na kung hindi rin galing sa Kanya, wala rin tayong tatanggapin. So ina-acknowledge natin na yung mga bagay na nasa atin, ito'y biyayang galing sa Diyos. Kaya nga willing tayong ibigay yon. Kasi kung iniisip mo na dahil ito'y sa sarili mo lang, siyempre, baka mamaya ipagdamot mo. Kasi bakit? Pinaghirapan ko to. Yes, in reality, naghirap tayo. Pero ang sabi kasi ng salita ng Diyos, walang tatanggipin ang sinuman kung hindi ito ipagkakalob ng Diyos na matanggap niya yung mga bagay na o ano man yung nasa atin. Di ba? Alam naman ninyo na ang taga Pilipos na kayo lamang ang iglesyang tumutulong sa akin sa pangangailangan na umilas ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Kasi yung taga Pilipos, sabi doon, yung siya yun ito yung unang nag-support kay San Pablo, sabi kasi doon, yung bago pa lang siya nagsisimula pa lamang siya sa pangangaral ng mabuting balita. Diba? So ang mananampalataya sa lugar ng Pilipos, sila yung tumutulong kay San Pablo, na sige San Pablo, mangaral ka lang na salita ng Diyos, kami susuporta kami sa iyo, So bakit nila ginagawa yun? Kasi alam nila na hindi nasasayang yung kanilang itinutulong
no, sa lingkod ng Diyos na ito na si San Pablo. Kasi sila mismo buhay na testimony, buhay na patutuo na sila ay binago ng Diyos, na sila ay nakaranas ng kabutihan, ng kaloob, ng kaligtasan sa pamamagitan ng pangangaral, no, ng salita ng Diyos. Kaya nga dahil doon, alam nila na si San Pablo ay ginagamit ng Diyos. At dahil kung paano sila naranasan nila yon, naniniwala sila na kung paano sila inabot ng Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo, may mga tao rin, no, na aabutin ng Diyos katulad nila. Yan. Noong ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit ding pinadala ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Yun. Diba? Kasi sa pagbibigay mga kapatid, pag ikaw yung nagtumutulong, automatic may bumabalik sa iyo eh. May bumabalik sa iyo, no? Right away, may bumabalik sa iyo. Kaso hindi mo lang nakikita ng mata mo. Kasi bakit? Kasi kapag tumulong ka, kapag nagbigay ka ng bukal sa puso mo, 'di ba masaya ang pakiramdam mo, 'di ba? Masaya yung pakiramdam mo. Ano ibig sabihin? Yung kasiyahan na ramdaman mo sa pagtulong, hindi mababayaran ng perang binigay mo. Di ba? Kasi bakit? Sabi ng Bible, ang happy heart ay malayo sa karamdaman. No? Ang taong masiyahin, malayo sa kamatayan. So, ibig sabihin, kapag masaya ka, dahil sa ginagawa mo dahil tumulong ka, naging masaya ka, kung isipin mo, yung binigay mo na tulong, ikumpara dun sa kasiyahan na dama ng puso mo, na malaki ang epekto nito sa buong pagkatao mo, isipin mo, baka kulang pa nga yung naibigay mo, no? Ikumpara mo lang dun eh. 'Di ba? Kasi yung kasiyahan mo hindi mabibili ng pera 'yan. 'Di ba? Iba yung kasiyahan ng mundo, yung kasiyahan ng mundo kailangan gastusan mo, 'di ba? Para maging masaya ka, pero after nyon, masaya ka pa rin ba? Pero itong kasiyahan galing sa Panginoon, yung joy na galing sa Panginoon, aba, hindi nawawala 'yon. 'Di ba? Hindi nawawala 'yon. Nawawala lang 'yon kapag tayo gumagawa ng masama, nang hindi maganda, o tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos. Diba? Katulad ni David. Kaya nga nang si David ay nagkasala sa Panginoon, isa sa mga nasulat niyang kanta, "Restore unto me the joy of my salvation." Diba? "And renew the right spirit within me." Yun ang sabi ni Haring David. Sabi doon, kasi ang nais ni San Pablo, sa kanilang ginagawang ito, meron silang masaganang gantimpalang ipagkakaloob. Kasi ganito yun, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang mapagkakatiwalaan sa malaking bagay, ang mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Vice versa, pag hindi ka napagkatiwalaan sa konti, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kung sa konting bagay pa lang, hindi tayo mapagkakatiwalaan, don't expect na may malaking darating sa atin. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Panginoon dahil na marunong tayong tumulong, marunong tayong magbigay, nakikita ng Diyos naman na hindi nasasayang yung biyayang pinagkakaloob ko sa taong ito. Kasi bakit? Ginagamit niya itong biyayang ito na ibinigay ko sa kanya sa pagtulong sa ibang tao. At dahil tumutulong ka sa ibang tao, anong mangyayari doon? Marami ang nagpapasalamat sa Diyos. Ang sasabihin ng mga tao, salamat sa Panginoon. Siyempre, pag tumulong, pag nagpasalamat sa'yo, sabihin mo, hindi, pasalamat ka sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos, kaya kami nakakatulong sa inyo. So, we give back the glory sa Diyos. So, the more na maraming nagpupuri sa Panginoon, the more ka naman i-bless ng Diyos. The more na pagpapalain ng Diyos, yung mga sambayanan mo, yung business mo, yung trabaho mo, no, yung source of income mo, i-bless ng Diyos. Kasi bakit? Sa pamamagitan yun, nakakatulong ka, and the same time, dahil dun sa mga natulungan mo, marami ang nagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon. No? Sa Panginoon natin, sa Panginoon, hindi na ipapasalamat sa atin, no? Hindi tayo politiko. Hindi tayo makamundong tao, no, na dapat kailangan nakalagay yung pangalan natin diyan. No, kailangan i-mention nila yung pangalan natin, no? Pag nagpasalamat sila, yung parang sasama loob mo, ba't ko na rin yung pangalan ko na pinasalamatan, no? Sasama loob mo. Pag ganun yung motibo natin, hindi tayo papasa, no? Bad yun. No, bad yun. Ang liham na ito, ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. No, sobra-sobra pa yung pinadadala sa kanya. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa kanya. Yung mga bagay na itinutulong natin, ibinibigay natin dahil tama yung motibo natin at ginagawa natin ito para sa Panginoon, no? Tandaan natin, lahat ng bagay na ibinibigay natin, lahat ng bagay na itinutulong natin,
kung ginagawa natin ito para sa Panginoon, hindi para kilalanin tayo, no, para maging entitled tayo sa gawain, no, maging entitled ka sa grupo nyo o sa chapter nyo, sa cell group nyo, no, para kilalanin ka doon, na para meron kang voice, yan, may voice ka. Kasi siyempre, pag hindi pinakinggan yung voice mo, baka sabi mo, hindi na ako magdo-donate, hindi na ako tutulong, no? Parang panakot mo pa sa kanila. Hindi ganon. Ang anuman na bagay na itinutulong natin, ibinibigay natin at ginagawa natin ito for the glory glory ng Lord, para sa Panginoon. Sabi doon is, ito ay mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. No? Isang pabangong handog, no? Alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Ano yung mga alay na yon? Ano yung mga bagay na yon? Yung mga bagay na ginagawa natin, ipinagkakaloob natin para sa kapurihan ng Panginoon. At dahil para sa kapurihan ng Diyos yon, nakakalugod yun sa Kanya. Kasi nga, para sa Kanya no? Binabalik natin para sa Kanya. So ano naman sabi ni San Pablo? Kasi alam niya yung Diyos na pinaglilingkuran niya is kaya niyang ibigay. No? Kaya sabi niya, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. No? Ito yung paniniwala ni San Pablo Yung Diyos na pinaglilingkuran ko, yung kanyang kayamanan ay hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No? My God shall supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Di ba? Hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Yun. 'Di ba? So alam natin hindi mauubos Kasi bakit? Kasi nakikita ng Diyos na anuman yung bagay na natatanggap natin, ibinabalik natin ito sa Kanya. 'Di ba? At dahil doon, sabi na makita ni Lord, boy, no? Ano to, mapagkakatiwalaan kong lingkod to, no? Kasi yung ibinibigay ko sa Kanya, ibinabalik niya yung glory sa akin, no? Hindi siya tumutulong para sa kanyang personal na agenda, no? Para maging entitled, no? Para meron siyang voice, no? So hindi para magkaroon sa position, hindi ganoon, di ba? Kasi kapag tumutulong tayo, mostly talaga turo ng Diyos, hindi mo nga dapat niya ipaalam di ba? Hindi nga dapat yan na ina-announce di ba? Kasi sabi nga, pag tumulong yung kanan mo, huwag mo na sabihin sa kaliwa, di ba? Kasi pag nagbigay ka kasi mga kapatid, pananagutan na ng taong pinagbigyan mo kung ano yung ginawa niya doon, di ba? Pananagutan niya yon. Basta ang ginawa natin is ginawa natin yun para sa Panginoon, di ba? At dahil malinis yung ating motibo, malinis yung ating isipan, yung budhi natin, bakit natin ginagawa yun, ang mahalaga dun is kinalugdan tayo ng Diyos, di ba? Mahirap naman kasi magbigay ka na parang duda ka at napipilitan ka lang, di ba? Sayang lang din yun kasi hindi bukal sa puso mo so kahit anong laki niyan nang itinulong mo, kung parang hindi naman bukal sa puso mo yung pagbibigay mo, hindi pa rin makakalugod yun sa harapan ng Diyos. Kasi bakit? Kasi ayaw ng Diyos na nagbibigay tayo o tumutulong tayo na masama yung loob natin, na napipilitan tayo. Ang gusto ng Diyos, at cheerful heart. Amen? So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. Bigyan tayo ng sapat na lakas, kakayanan ng biyaya na anuman ang ating natatanggap sa buhay po natin, ibalik po natin ito sa Panginoon, sapagkat naniniwala tayo anuman ang bagay na ibinabalik natin sa Panginoon, the more itong pinapalitan ng Diyos, dahil tayo ay napagkakatiwalaan at nagiging mabuti tayong steward sa mga biyayang ating natatanggap. At nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat aspeto ng ating mga buhay, at patuloy po kayong i-bless ng ating Panginoon, no? So nawa ang Diyos patuloy na gamitin ang bawat isa po sa atin for the glory of His name. God bless po mga kapatid. Hallelujah.